Ulit, full volume natin. Wala pa may nasunog pero may nangangamoy na. Dito, hindi talaga umiinit yung pyeso. Yung putang na sobrang init. Ayun o, mandar pa rin o. Itong dome, wala na, patay na yung dome. Welcome to my YouTube channel. For today's video, nabasa ko sa comment section ng isang video ko tungkol dun sa may series parallel na sinunog natin na driver Twitter. Yung ito na yun eh. Yung comment niya na mas matibay daw yung pyeso. Pyeso Twitter ito. Yung previous video ko rin na hindi nasunog ng 737 yung pyeso Twitter. Nalusaw lang siya pero hindi siya nasunog. Against dito sa dome Twitter na yung di-magnet na nasunog talaga siya. Kaya sabi niya na mas matibay pala yung pyeso kaysa sa dome Twitter. Kaya naisipan ko na i-video. Diyan, lagay ko na lang sa may screen yung convo. Conversation pala. Kaya naisipan ko gawa ng video. Kaya kukumpara natin kung mas matibay nga itong pyeso. Itong pyeso to, walang magnet to. Yan o. Yan. Walang magnet. Ito mga gamit na ito, mga gamit na Twitter dun sa my shop. Yan. Tapos itong dome na isa, yung buo ito yung buo, yung series connection sa last video ko. Yan o, buo ito. Ito yung nasunog. Yan. At dahil nakarating na yung in-order natin na coil, magsunog ulit tayo ng coil. May pamalit na tayo eh. Ayun, ito yung content natin sa video na ito. Yung susunugin natin yung mga Twitter nito, kung alin ang una masunog. Pyeso ba o yung ni magnet? Ito, dome, pyeso. Ayan o. Ayan, plastic lang to. Ewan ko lang kung malulusaw pa ito. Ang gagawin kong connection ay bali series muna. Sa series connection muna ako. Ito. Walang tigil talaga yung debate tungkol dito sa may series eh. Series connection and then parallel connection. Maraming nagsasabi sa akin na bakit daw nagpaparallel tayo ng resistor na pwede naman series, mas maganda yung series. Meron naman na nagko-komento na mas matibay yung parallel against sa series connection. Yun, basta bahala na. Respetuhan na lang tayo. Ito guys, ulitin ko, disclaimer, experiment lang ito. For experiment purposes lang tawag dito. Ayun, simulan natin. Kasi medyo tanghali na tayo ngayon eh. Naglalaba si Commander, nag-aalaga ako ng bata, tulog na siya. Isipan ko gumawa ng video. Ayun, ito, naka-ready na ito. Yan o, ito naka-ready na ito. Bali hindi ko na ito babaklasin. Yung babaklasin ko na lang yung ito, yung filter capacitor nito. Sana buo pa ito. Tapos ito, sunog na itong resistor eh. Maghanap na lang ako ng 10 ohms. Tapos isi-series natin dito. So stay tuned. Habang binabaklas ko to guys, magpo-promote kagad tayo ng channel natin. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, baka naman paki-subscribe, like, share, and then paki-hit ng bell button sa gilid para updated tayo sa mga susunod na video natin. Basta yung request nyo, gawa natin ng video yan. Basta may oras lang tayo at may materyales. Puro kan lang muna tayo, demo lang muna tayo. Kasi pag repair yung content natin, hindi tayo na papanood eh. Yun, pasensya na kayo, medyo maingay yung background natin dahil maingay yung washing. Lalaba yung asawa ko eh.
ako naman nag-alaga ng bata. Kaya medyo tanghaliin ako papuntang shop. Ayun, ito, ganap lang ako ng 10 ohms. So ito, may 10 ohms pa ako. Gamit na ito pero buo ito. Ano, 10 ohms na 5 watts. Ayun, ikabit na natin to. Ulitin ko guys, kuan lang to ha. Series connection muna tayo ha. Baka may magsabi dyan na dapat i-parallel natin. Eh susunod, gawa natin ng video yung parallel connection naman. Ito magkaalaman kung alin talaga mas matibay, piezo o dome. Sa piezo kasi pag nasunog to, wala na eh. Wala na pag-asang mare-repair. Unlike sa dome, eh yung coil napapalitan. Ayun. Kaya ako order ng coil dahil pambayad ko to kay boss. Nasunog kasi ito yo. Oh. Tosta. Ayun. Ito, baliktad. Ito natin ilagay sa negative side yung resistor. Yan. Labada di kasi ngayon. Hindi naman siya linggo pero para mabawasan yung labahin. Tapos ito, so ayun, naikabit na. Ito, series connection din. Value ng capacitor ay mag-focus ha. Focus. Ayan, 4.7 UF na 100 volts. Same sa kabila. Ayan o, 10 ohms na 4.7 UF 100 volts din. Ayun. Kaalaman talaga ito. Mas matibay nga ba talaga yung piezo? Eh kung mas matibay yung piezo, di sa piezo na lang tayo. Mas mura pa yung piezo. Ito na lang yung pagkatuwaan natin lagi. Wala na akong may kukontent eh. Kaya pasensya na kayo. Same pa rin yung connection natin nung nakaraan. Bali, iparallel natin sa isang speaker out ng amplifier natin para same ang lakas na ibibigay niya. Para walang bias na mangyari. Diba? Yan. Tapos yung may sulat sa positive dito sa coil. Kasunod, pag may budget na tayo bibili ako ng speaker, tweeter na siguro mga 300 watts o 350 na. Subukan natin sunugin. Ngayon kasi yung tweeter ko rito hindi natin pwedeng sunugin to mawalan ako ng tweeter. Wala pa tayong budget Marunong naman tayo mag-rewind kaso siyempre sayang naman yung oras. Kaya bibili tayo yung pang demo lang talaga. Nagpapasalamat ako kay sir kasi nag-comment siya ng ganun. At least nagkaroon ako ng idea na may content to. At least may kumpara natin talaga, di ba? Sinapansin niya Kasi napanood daw niya yung isang video ko. Napansin niya na hindi nasunog yung piezo. Nalusaw lang siya pero hindi siya nasunog. Kaya sabi niya mas matibay pa pala yung piezo kaysa sa dome. Oo nga no. Hindi ko rin na Hindi ko rin na alala o napansin Ayan, magkaalaman ngayon to. Ayun, tapos na. Ayun, ito naikabit na. Tapos yung wire ito, sa previous video ko pa ito, hindi pa to nakabaklas. Ito, nakakabit pa rin, oh. Oh, yan.
Ito, ayan, nakita nyo, ayan o. Naka-parallel yan sa isang terminal. Baka sabihin nyo ayan o, halapit ko yung camera. Ayan o, naka-parallel lang yan. Para isa lang yung lakas na ibibigay niya dito sa mga tweeter natin. O ngayon, paano ito? Dahil tulog yung anak ko, baka magising. Teka lang, handa pala ako ng audio source na gagamitin natin. Instead na cellphone, baka laptop na yung gagamitin ko para mas malakas yung may bibigay niya na signal sa 737 natin. Para tsak na may susunugin talaga siya. Ayun, teka lang. So okay guys, ito na. Naikabit ko na yung audio source natin. Ito, naka-laptop tayo ngayon. And then, yung amplifier natin ay naka-on na. Para hindi na umaba yung video natin kasi papasok pa ako. Oras na 10:15 na ng umaga. Habol pa ako sa shop kasi may mga gawain pa tayo. Ngayon, magpi-play lang ako ng music. Hindi na muna tayo gagamit ng original music kasi nakaka-copyright tayo. Ito na, moment of truth na ito. Dome tweeter, piezo tweeter, series connection, parehas. Hindi ko alam kung anong watts itong piezo basta piezo siya. Ito 150 daw nakasulat dyan. Ito, amplifier natin 737. Tingnan natin kung kaya sunugin ito ng 737. Ano? Sana hindi bumigay yung amplifier natin. Lintik na yan. Magsayang tayo ng pyesa. Basta bahala na. Tsaka pinatawag ko guys kasi baka mamaya mabingi tayo sa ingay nito. Masakit masyado sa tainga. Ayun, balik tayo rito sa main topic natin. Ano? Mas ang lakas talaga ng series connection. Be, karamdaman natin kung uminit. Ito, aray, uminit. Ito. Ay putik, parang hindi pa uminit tong piezo. Be, baka may hindi na mandar. Mandar Parang mauna pa nga masunog yung dome dito Ito sa piezo, hindi pa siya uminit Ito sa dome, mainit na Ulit, full volume natin. Wala pa may nasunog pero may nangangamoy na. Dito hindi talaga umiinit yung piezo Yung putang na sobrang init. Ito guys, baka sabihin nyo gawa-gawa ko lang Sinasabi ko lang na mainit pero hindi naman talaga mainit. Baka yun yung nasa isip nyo. Hindi. Kung gusto nyo talaga i-try, subukan nyo, ikumpara nyo yung piezo against sa D-magnet na tweeter. Ito hindi talaga siya umiinit Series connection to. Wala pero buo pa rin siya, be. Ay, wala pa rin tugtog ko. Ulit natin, magpi-play tayo ulit. Ayun mandar pa rin Itong dome. Wala na, patay na yung dome. Hindi na mandar pala yung dome Kaya pala sabi ko nangangamoy na. Hindi lang siya umusok dito. Pero wala na yung tunog yung dome. Tingnan nyo, wala na Itong piezo meron pa nakakatuwa naman ito. Series connection yan guys parehas Kaya pansin ko, sobrang init ng resistor. Di lang ako sigurado baka bumigay itong resistor. Ngayon
check natin kung bumigay lang yung resistor o yung coil talaga nasunog. Ngayon, teka lang, kukuha ako ng tester. Tama nga sabi ni Sir na mas matibay pa yung pyeso kaysa sa dome You know, tulog natin Ito, wala na teka lang. Lapag ko lang yung hindi na. Medyo mahirap kasi ako lang mag-isa rito Wala tagawak ng tester natin sige, kabilang kamay ko na lang yung Sensya na kayo, medyo magalaw yung camera natin ito. Ayan naka 10 ohms ako. Sukat tayo ng resistance kung meron pang resistance yung coil natin. Ito, o baka na-open lang yung 10 ohms na resistor. Ayun, wala na talaga. Ayun tingnan nyo. Ay, wala pala putik. Nagloko yung tester ko. Ayun, nagpalit lang ako ng tester kasi yung tester ko nagloko. Nakalas yung battery siguro sa loob. Nalaglag kanina kaya palit muna ako ng tester. Ito, gamitin natin ay itong buzzer mode na lang ito. Tana palyado itong mga tester ko Ayan buzzer mode siya. Ngayon, tester natin tong coil niya kung buo pa. Sana yung 10 ohms lang yung na-open. Ayun nga, 10 ohms lang nga. Ayun Ito. Ayun open yung 10 Ayun, hindi na pa natin masabi ngayon na mas matibay yung pyeso. Mukha natin 10 ohms dapat ito. 10 ohms, sorry. 10 watts o 20 watts. Pero kayang-kaya ng pyeso. 'Di ba? Kung tibay yung pag-usapan, mas matibay pa rin pyeso kasi pares lang naman 10 ohms yung ginamit 10 ohms ito na 5 watts, 10 ohms na 5 watts. Mas nauna nasunog yung resistor. Ibig sabihin, ito wala kang kainit-init ito kanina Walang kainit-init mo lang ito. Ayan. Naka full volume yung 737 natin, hindi pa nasunog itong pyeso. 'Di ba? Ibig sabihin, mas matibay pa rin talaga pyeso. Sa sunod, makabili ako ng 10 watts o 20 watts. Subukan pa rin natin sunugin to. Against dito, 5 watts lang na resistor ang gamitin ko rito. Against sa 10 watts siguro dito. Alanganing oras na medyo mababa na rin video natin. Yun na naman Ayun na lang bahala dyan. Basta kinumpara ko lang kung alin yung mas matibay o hindi. Ang pasalamat ko na lang ay hindi bumigay yung coil. Hindi mo na ako magpapalit ito. Pili pa tayo sa sunod na video natin. Basta palitan ko to ng 10 watts. Siguro mag-series na lang ako ng dalawang 5 watts na 5 ohms para maging 10 watts siya, para mas matibay. O ayun guys, hanggang dito na lang yung video natin. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, baka naman paki-subscribe, like, share, and then pakihit ng bell button sa gilid para updated tayo sa mga sunod na video natin. Ingat, peace sa atin lahat. God bless.